response from both teams. And this time, nagkaroon ng matinding shake-up. Yes, doon sa composition ng dalawang teams. It is gonna be a Fred rin na nahawak ni Demon Kite. It has the objective guarantee, yes, against the Hayabusa. Pero kasi yung Hayabusa can go for trades. Look at the damage though. Ang sakit nung mga combos dito at yung mga pokes mula dito kay Haji. Nauna naman ang Aurora sa mag-clear nung kanilang wave. Pero tahimik lang talaga ang I expect natin sa laro ito. Kailangan din umuwi agad ni Haji, no? Napakagandang poke mula dito sa Aurora Gaming at agad nababantayan ni Knight si Doming kahit on this gold lane. Alam nila na kayang sumabay ng isang Granger pickup against this Harit. Kaya naman mukhang makukuha pa ni Doming kahit aray ko po yung gold crab doon sa baba. Napakasakit naman ng Chrono Gears at saka Synchrovision na yun. Nainda dito ni Netskin. Kailangan niya kagad gamitin yung kanyang regeneration. Ngayon, nahihirapan natin si Edward dito na lapitan nito si James, ha? Mahirap talaga kapag ikaw yung lapu-lapu, I mean the shields na generate mo, kapag yung may passive ka, tapos madali ka talagang galawan ng isang Esmeralda because of the movement speed na meron ang isang Esme sa kanyang first skill. Tapos pwede niyang ulit-ulitin lang na harasin ng ganyan, paulit-ulit tong lapu-lapu. So there has to be someone na magro-rotate from Aurora to aid Edward dun sa XP lane. But the thing is, they can't do so kasi kailangan din nilang bigyan ng priority si Doming Kite. Kasi kanina nung game number 2, na binibigyan nila ng kalayaan lang at hindi nila dinadalawan, nalugi sila. Yan talaga yung masasabi natin na tiis pogi muna para dito sa Lapu-Lapu. Alam mo naman, pagka Pinoy, katulad na lamang sa haircut, kailangan ng oras bago gumanda. At yung mga ganitong klaseng laning pace, especially against Esmeralda within Impure Rage, yan yung matapik ka lang, ang sakit na talaga eh. Oo, makati talaga yan. And design talaga yung mga ganyong implements sa pang-poke eh. Though level 4 naman sila parehas. Pero kailangan nang mag-react dito ni James. Edward, nagamit na rin kagad yung kanyang ultimate. Pero abot na lang sa mid-middle corner. Penetration mula dito kay Yue. Ang baba ng buhay ni James. Ang pa-flicker din. Ngayon, makikipagsabayan na. Nagamit na rin yung... oh my goodness, namaalam din. Walang iba kundi itong si James. Kapalitan lang. Light ang namaalam para dito sa Aurora. At yung pagok ay nakuha din ng Northern Lights. Maganda sana kung hindi nakakuha ng isa pang kill ang Aurora rather. Sana maging even yung trade-off for the turtle and a kill for Smart Omega. Kaso nga lang, namatay din si James doon. Enough pa yung damage ni Yue dahil wala pa namang defense item itong si James. Probably going for an Enchanted Talisman at this very early para mas makuha niya yung value at mas makapangharas siya doon sa katapat niya. Then again, looking at the rotation na ginagawa ng Aurora, gusto pa natin makita yung mas mabilis with this chip kasi ngayon siya na naman yung target. Shadow kill! Tunaw kagad dito sila pero sasama na sa party ang Northern Lights. Kailangan nila magbalikan dun sa kanilang portal at umuwi sa kanilang mga linya. Pero ang bilis ng pagkakaburst ng second death para kay Light. And this is very good para dito sa Omega dahil at least alam nilang kaya nilang bigyan ang roamer dito ng Aurora Gaming. Dahil kapag chip ang hindi mo mabigyan, ito yung nakakatakot kasi alam mong laging may kasama yan if you have the shortcut. Pag hindi mo na burst ng sobrang bilis, kapag binigyan mo kahit even just a second na makagalaw itong si Light, lalabas lahat ng tropa doon sa portal. And doon pa kayo pwedeng malugi. Kasi this is a Lapu-Lapu, a Harit, and a Farsa na pagsasama-samahin mo ng ganito kaaga, pag kumonekta yung mga stun, and even yung passive ng isang Farsa, sasayaw at sasayaw si Doming Kite. Okay, Feather Earth Strike ay napop na kagad dito ni Yue. Nakaiwas naman kagad itong si Haji. Ngayon, medyo kakalmahan lang na magkabilang kupunan. Uy, available na rin pala ang Enchanted Talisman para kay James. Oh, yan yung pinaka-importanting item ngayon para dito sa isang Esmeralda. Makes everything spammable. Literal, only shields na agad yan sa simula pa lang. Especially noon, dami niyang pwedeng dikitan dito kung sakaling maglaban under the portal. At potentially nating makikita yan sa actually sa pangalawang pagong ng larong ito. At maganda ang pwesto ni Super Yoshi. Oo. Tsaka yung yung AOG din pala, pwedeng pang counter-engage ng Smart Omega doon sa portal. If ever na sumaktong nandun yung gatot catch ni Super Yoshi, maaari sila madelikado doon. Okay, hindi kaya na nandun yung kanya. And siya pa rin nakakuha ng Federation ay nagamit with the flicker. Portal. James as well, nagamit na rin yung flicker. Tutukan niya, napunta sa Super Yoshi. Nagamit yung portal, nagsamahan kagad dito ang Aurora. Pero atrasan na ang Smart Omega second turtle para sa Aurora. Blue Turtles na secure ng Aurora Gaming at hindi lang yon, mukhang may map control pa dahil nga merong
round trip, pabalik doon sa lane ng kanyang mga kakampi. Parang punta ka dito pag walang nangyari, balik ka na lang doon. And Super Yoshi now fall to the hands Yun na. of Doming Kite. Nagsasama-sama na yung apat, ganun lang kasi kabilis sa kanila na pumasok mo, James! Okay, mapapasok din si Demon Kite dito, kaya lang ma-underestimate natin yung damage. Ay, buhay pa rin itong si Nets. Ryzen! At si Doming Kite sa may gilid na may nakuha ng kill. Ryzen as well. Napatay niya itong si Demon Kite. Feather Earth Strike. Isasagot lamang ni Yue para hindi na humabol itong si James. Ang baba ng buhay ng Torres sa may bandang iba at may posibilidad na mabasag ito pero hindi mo na go dito si Doming Kite. Ay, nabasag pa rin pala. Oo, Yung nabasa Torres sa baba. Napakasakit talaga ng Siege Minion na yun. 2v1 potential dito pero mukhang hindi na lalaban pa. Sasampalin lamang si Super Yoshi. 2.3k ang kalamangan ng Aurora Gaming at mukhang nananalo na sa team fight so far. Actually, nagkakasabayan lang pala sa mga team fights ang kanilang ang dalawang kupunan na to. Okay, nagamit na rin yung ultimate pala dito kay James. Feathered Earth Strike plus the flicker from Edward para lang makaiwas dun sa plano ng barangay. Ngayon si Light namataan doon sa may purple. Kailangan niyang umatras at lumayo. Pero ngayon, medyo pinapagalan na ng Rora. Doon sila pa rin naman na may hawak pagdating na sa gold. Oo, hawak nila yung gold lead because of the objectives na nakukuha ni Demon Kite sa kanyang friend. We've talked about this a while ago. Objective-wise, you can guarantee it to the side of Aurora dahil din sa may ilang itong si Ryzen na pumasok because of the taunt or the energy eruption na magagaling kay Demon Kite. Might as well ibigay na lang at hindi ganun i-risk ang mga bagay-bagay. And hayaan na lang nila na sumubok mag-re-engage si Light with that chip. Kasi parang for Aurora, yun yung isa sa mga critical errors na pwede mangyari for them eh. After getting an objective, magpa-force ng team fight, mauubos sila. So may even out. Kaso nga lang, ginagawa ng Aurora ngayon, alam nilang tapos na sila doon sa objective, hindi sila pipilit ng laban. So, at mukhang hindi na nga ata makakuha pa ng chance ang Omega na mag-contest sa turtle na ito. 3 turtles ang na-secure ng Aurora Gaming para sa game number 3. At saktong-sakto, no, Netsky securing the Sky Piercer as well. Parang nagkasabay ang power spike ng dalawang kupunan. Baka may nagbabadya na malaking team fight dito. Sisilipin na natin ang ating Infinix in-game equipment. At mukhang papunta na nga tayo doon sa good part. Sky Piercer-wise, meron na itong si Netsky. So mahalaga na yung mga team fights na next for Smart Omega. They have to funnel it through, but what a check push! Kanina pa sila nakatambay dun eh. Feeling ko nga, nilalabok na siya dun sa may mga damon eh. Mabuti na lamang ay na-expatan at nakita dito ng Smart Omega ngayon. Transitioning sa may top lane. Pero sabi na, sige, kunin muna natin yung mga resources na nasa paligid lang. 70% of the map ay kontrolado ng Aurora Gaming, kaya naman may 3k gold detail sila. If you are Omega, kailangan na bang makahanap ng ma-burst kahit sino na? Well, hindi ganun ka-advisable na sila mag-force ng team fight dahil chip pa rin yan. Kung meron man silang papwersahan ng team fight, that would be Doming Kite down top lane. Okay, may nangyayari ata doon sa may top ha. Napakarami mga katawan ang ating nakikita. Babasagin yung Torres sa may bandang itaas. And yung Feather Earthshake from Yue ang nagsagot. Pero napagamit na rin ang Purified si Doming Kite sa may pindot ng Revitalize para dito kay Super Yoshi. Ito ata ang counter engagement. Mula sa Omega. At muna si Light. Nagamit na rin yung portal. Tinawag na ang tropa. Pero atrasan muna ang bagong barangay. Alam mo naman, kapag dumating na yung tropa, kailangan respetuhin. If you are Omega, tandaan natin may stun din na binibigay yung portal na yun. Pero mukhang lalabanan nila sa ilalim ng Torre. Ay napapasok pa yung Shadow King. Ako na pagsalusaluhan na ng mga member ng Aurora! Mamamatay si James! Hindi na muna nalaban dito ang Omega. Sasakto yung taunt mula dito kay Demon Kite ng Summon Force. Pero hindi na makakapitalize dito at hindi pa ma-manage ng maayos dito ni Doming Kite. Sabi nila, sige po rin na lang ang ating puntiryahin. Pero mapipigilan pa rin ng barangay ang plano ng Aurora. At itutuloy ata nila ito para sa Lord. Isang objective na naman ang minamatahan ng Aurora Gaming at napakalayo ni Ryzen para mag-contest sa objective na to. So far, 3 turrets, 3 turtle at mukhang isang Lord ang makukuha dito ng Aurora Gaming. Malinis na early para sa objectives at rekta doon sa mid-game. Very crucial taunt na nanggaling kay Demon Kite. Hindi na nakaalis agad etong si James and even si Ryzen doon sa engagement na sinubukan nilang gawin. And now that the Lord is under the hands of Aurora, they can just play it cleanly. But Edward! Napaka-update, napakasakit. Flicker! Yung flicker ay sumakto para makaiwas doon sa planong shuriken mula dito kay Ryzen. Falling Star Moon para kay James. Pero wala naman na siyang aabutan doon sa may left mid bush. Lord ay nasa may bandang itaas at dedepensa muna ang Omega sa gitna. Napaka-importante ng flicker na yon for endgame possibility dito sa Aurora Gaming. Si Light
ngayon ay bibirahin lamang ng saglit. Pero mukhang yung mid lane ang sunod na puntilya ng Aurora Gaming with the Lord. Marching doon sa may bandang top lane pero may holy blessing pa naman ang barangay sa kanilang bot and top lane. Ano, sa Omega ay kaya-kaya nilang manalo ng team fight habang dumidepensa. Well, mataas naman yung clear wave. Nakadepende rin sa position ng Aurora. Kung sobrang grouped up ng Aurora, kung di nila respetuhin yung AoE effect na meron ng isang Vexana, maaari silang madelikado. But look at Light. Naghahanap lang siya ng perfect moment kasi anytime pwede siyang mag-flicker in at mag-portal. Ang kaso, dahil gusto nga ng Aurora ng malinis na galaw, just like what they did nung game number 1, ibibigay na muna nila yan. Okay, sige, makakalabas kayo ngayon. Sobrang linis ang ginagawa ng Aurora dito. Wala pang basag na torre, by the way. Ang kanilang kubunan dito. Ngayon, napakataas na rin naman ang damage dealt ni James, pero parang hindi pa natin masyado nakikita. Ay, naku! Nagpakita na kagalit si Demon. No, sir! Napaalam na! Ngayon, nagamit na rin yung portal. Namang examine for para kay Domeng. Yung apat na sugar niya, bitawan ni Superior, pero hindi na siya mabubuhay. Domeng Sa Kite! kamay ni Domeng Kite. Wait lang si James agad. Si James! 3v1 potential. Falling Star Moon papasok na rin pero mukhang makakapag-back out kakapit yung Quad Shadow. Pag-out pa ata. Light, low HP. Okay. Isang parat na lang pero hindi niya itutuloy pa yung purple. Dedepensahan at makukuha ng Omega. At yan na ang ending ng team fight ay nagtatago pa pala doon sa ilalim. Akala ko tapos na yung naging team fight na yun. Pero wala naman din namatay sa naging action at sa naging tagpo. Mahaba-haba pa para sa panibagong objektiba na pwede kunin dito. Wait lang si Ryzen. Okay, binigyan dito ng Aurora pero mabubuhay Okay. pa rin naman. Napakababa ng kanyang buhay at kailangan na niyang umuwi pa. Pare, may nakita ako sa Infinix in-game equipment. Parang may 5 Giants built ata doon sa, sa ating inventory. Hindi ko sure. Saan ba tayo papunta doon? Papunta yata tayo sa Sky Guardian for Demon Kite. Pwede rin nag-iipon lang talaga siya ng HP kasi kung tutusin, yung damage output ng Omega is diverse enough. May magic, may physical. That's 2 magic, 2 physical. So, ang naging gusto na lang gawin dito ni Demon Kite, pataasin yung kanyang base HP there ko sa Sky Guardian helmet. Up there for Demon Kite para dun sa mga extended Lord dances kasi we are down to a 12-minute Lord. Tatagal at tatagal to. They could go for a bait Lord, then turn hero. Tapos, yung mga missing health ni Demon Kite, doon masasagot ng Sky Guardian helmet. Kaso, the fact na wala doon si Ryzen, libre yung Lord for Aurora sa expense lang ng buhay ni Light. Oh, pero matagal ang tubo na itong Lord na to. Mga 13 minutes and 10 or 12 seconds pa. No, aabot naman si Aabot Light si Light, kung iisipin natin. Parang hindi worth it yung nangyari nito. Oh, I mean, as Joshi Geek said, light lamang ang binayad ng Omega, binayad dito ng Aurora para doon sa Lord na yon. At saktong-sakto, the moment na lumabas na rin yung Lord ay kasabay na rin naman ito ni Light na may flicker. Yun yung pinakamasakit may flicker yung And hindi lang yun. Dahil yung shortcut ng isang chip ay kahit saan na siya manggaling, pwede siya lumitaw agad doon sa mga portal, doon sa may Lizard side and doon sa kabilang side ng Smart Omega. Pero instead, nilakad niya, nagtipid si Light. Nagtipid pare, kung pwede mo naman lakarin, bakit ka pa sasakay ng bus? Pero ngayon, magpo-push na ng mid lane ang Lord ng Aurora Gaming pero 5 kanilang ipapadala dito sa baba. Hindi pa naman nila lalabanan at mukhang hihilain ni James ng bagya ang Lord dito sa gitna at dedepensa ngayon ang barangay. Ganda ng ginagawang pandi-delay dito ni James. Sasalubungin din ata yung minions doon sa may bandang gila pero Shadow King nagamit na dito ni Ryzen. Makakatakas din naman siya at nagamit na rin yung Eternal Card para habulin at pigilan ng plano. Kaya lang may good sense na nagagawin na Light, Yue, and itong si Dominic. At sakit yung Predator Strike pero superior siya ata. Sasalubungin na ng mga miyembro dito sa Aurora. Kaya napabagsak na yung Torre sa may bandang gitna. Mapapaalam din si superior siya. Atras na naman dito si Ryzen. Pero si James may ipit ata. Tumama yung Landshaker. Kaya lang hindi na muna go dito ang Aurora. Torre lang sa may bandang itaas na naging kabayaran. At similar sa game number 1 ay mababa ang ating kill score, nakakadepensa ang Omega, pero mukhang mas higil ang Aurora. Si James natamaan ng tonton. Ngayon na i-burst na kagad ng Northern Knights. May minions sila na kasama. Buti na lamang ina-clear kagad. Ryzen ay papasok na gamit yung Shadow Gate pero sapat pa yung kanyang damage. Kaya lang 4 lang miyembro nagsalo-salo doon. At hindi masyadong naramdaman ng Aurora yung sakit at damage ni Ryzen.
Sobrang sakit nung damage output na yun. And even yung layer ng crowd control, that's a taunt mula kay Demon Kite. Knock up, nandun din si Edward, even si Light, may stun siya pwedeng gawin. And enough naman yung damage output ni Dominic Kite and even ni Yui to burst down that Esmeralda. Mahirap ngayon ang team fight for Smart Omega knowing na wala silang frontliner other than Super Yoshi. Ayun na, nagamit yung Landshaker. Edward, kalahati yung buhay. Wow. Feather First Strike para lang mazone yung mga miyembro dito ng Omega at mabilis na naman kagad na nadepensahan dito ng Smart Omega. Pero may minions sila sa taas, may minions din sa gitna. Depende na lang sa Aurora dito kung ano yung magiging plano nila. At ito na rin yung pinag-usapan nating tatlo kanina, no? Yung payoff ng isang Vexana na kaya talagang dumepensa ng napakatagal, especially with the passive. Pero ngayon napaparating na ang ating pangatlong Lord. In terms of objectives, napakalinis nito for Aurora Gaming. Lahat ng Torre, Lord, Turtle ay sa kanila nakapunta. Kaya pa bang ibigay ito ng Omega knowing na kaya nilang dumepensa o oras na ba para lumaban? I mean, they have to fight for this kasi hindi man ito yung Evolved Lord, wala pa namang 18 minutes, pero the fact na isang kalabit na lang yung middle lane turret nila, tapos yung Lord wala nang iindahing turret doon sa top lane, doon na pupunta dediretso yun. They might not be able to handle yung massive wave na kayang ibigay ng Aurora against them. So the perfect thing to do is lumaban at this point in time. Kasi they have to be careful kasi si Light ay may ibang pala. Oo, kaya din niya kasing ipadala. Ito na yung advantage ng chip, no? Kahit may lapu-lapo ka sa baba na grabe mag-push, ay pwedeng-pwede itong ipadala ni Light. Kaya naman naging no choice na ata para sa Omega. Nung nag-back off, rumekta na sa Lord. Isang libreng objective na naman para sa Aurora Gaming. Tapos magkaka-1v1 pa sa baba. Okay, sumubok lang. Itong si Ryzen na kitilin. Itong si Edward, mabuti na lamang ay nagsalo din yung mga minions doon sa Shadow Kill. Ngayon, natalaga na naman para dumipensa ang Smart Omega. Nakuha ni Nensky actually yung orange buff. Pero ang hirap na ito, pre. Oo. Kompleto pa ang battle spells dito ng side ng Aurora Gaming. For Omega, isang depensa na naman. Joshi, you know the drill. Anong gagawin nila dito? Well, ang nangyari kanina during that last base siege na ginawa ng Aurora, maganda yung delay na ginawa ni James. If they can somehow replicate that by cutting a lane, kaso nga lang mahirapan sila. Wala na yung EG Boy, gamit na yun. May massive wave dun sa top lane at isasabay na yung gitna. Ako, nahihirapan ata silang depensa nito. Bagsak na yung Torre sa gitna. Lord ay sinalubog na rin ang Smart Omega. Ngayon yung Examine Force, kakayanin pa rin ang depensa. Super Yoshi, inire-ready din yung kanyang ton. Pag may lumapit, ay pwede niyang abutin. Pero dito na yung next wave ng minions nila. Kompleto pa rin ang Aurora. Si Uwe at ang magiging target. Mabuti lang yung naka-flicker na kalipad. At ito kayo na nagamit. Ton is there. Ngayon si Nensky nakaka-free-hit lang. Kailangan umatras dito ng Smart Omega. Lalaban pa sila sa Examine Force. Ang papanabuhay ni Super Yoshi. Mabuti na may nadepensa nila pero hindi pa Aurora dito nila mag-Iggy Boy. And Ryzen will go down. Dominic Kite ay nananalasa ng muli. Pagsak na yung Torre sa may bandang ibaba pero pipigilan muna lang Aurora ang gigil nila. Mission successful para sa pares sa kapunan. Nakuha naman ng Aurora Gaming ang 3 inhibitor turrets ng barangay. At para naman sa barangay ay nakadepensa sila. At least hindi pa tapos ang laro. Naramdaman bigla ng Aurora yung damage output from the Vexana. We're talking about yung AoE effect and even Netsky, yung range hindi siya maabot. Good move sana mula kay Ryzen to try and take down Yue on the process. Kaso, time perfectly din yung flicker na ipasa sa company Yue, nabuhay pa yung Farsa. It gave enough problems for Smart Omega na hindi makahabol doon sa chase down na gusto nilang gawin. Now may Lord in 55 seconds. At nasa Aurora yung choice kung magpo-force sila ng play, and for Omega, wala silang choice kundi kailangan nilang pumalag at this point. This is an evil Lord coming. 18 minutes na ang ating laban. This could be the Lord na hindi na kayang depensahan pa ng Omega if makukuha pa ng Aurora. Magmumukhang maliit yung EG Boy sa Evolved Lord na yan. Kung yung mga Lord kanina ay kaya pang sabayan ng ultimate ng isang Vexana, this time around ay ito, snabero na kasi ito eh. Ito yung kapag nakita yung base mo, lalapitan na lang niya, kakalabitin niya yan at mahirap pigilan if you are Omega. And we talked about this. If the time is now para dito sa Omega, kailangan nilang lumaban at makuha ang Lord na ito. At kung dedepensa sila, napakalaking risk na matapos lang ito straight up ng Aurora. Ang dami mong kailangan i-consider dito. Una yung flow ng wave, yung flow ng minions. Pangalawa yung threat ng isang chip. Pero after the call, yung nagamit niya. Si Legend Zero, ladies and gentlemen, sabay nakaantabay din itong si Light. Ibibigay ata ng Smart Omega kasi alam at may ideya dito ang Aurora na 5 miyembro yung pilit humabol kay Edward. May sinubukan sila kay Legend Zero pero mukhang hindi ito gumana.
Kaya naman para sa Omega ay kailangan nilang tumepensa muli. This is gonna be hard for Smart Omega. Meron ng immortality si Edward. I think Light is also building his own, even Demon Kite. So crucial na yung mga immortalities kasi ito na yung basics na kung saan tatagal yung teamfight. Mahirap mag-burst if you are Smart Omega. Sobrang kukunat na nung tatlong members from Aurora. And also for Aurora naman, hindi rin ganun kataas yung burst considering na malapit sa base ang side ng Smart Omega. Ngayon na may Lord on to the shortest route possible, that's on the middle lane. Dito rin pwesaan, ini-even out na ng Aurora yung tatlong waves. Tandaan natin, ang huling talo ng Aurora Gaming ay week 1 pa against Falcons. Pero mukhang mahuhuli si Light at makakapag-trigger pa kayo. Pero Portal! isang pa na lang dito sa Smart Omega. Okay, nakakabot to the card ay Super Yoshi. 4v5 ang magiging yung Lord ay sasalubungin din nila. Bang! Federation Bang! gamit din. Sa patatay damage dito ng Aurora. Para tunawin si Super Yoshi. Ryzen! Pero si Ryzen Winter nakita Crown! nila Winter Crown. James dito sasalubungin Ay, ang din sakit! si Yue. Kaya ang sakit ng pokes mula doon sa Base isang na? Farsa. Si Tapos Demon na! na mamamatay. Tatapusin na nga na. At ang Aurora ito. At tagumpay ang Northern Lights. Takunin ang seryeng ito. 6 na pa na